Sa paglipas ng panahon, hindi man natin sabihin, ay batid ng bawat isa sa atin na ang kasaysayan ay unti-unti na rin tinatangay ng agos, ng oras, ng araw, ng pagkakataon. Hindi maiiwasan na sa paglisa natin ay may mga bagay tayong maiiwan. Kay ganda sigurong balikan ang kasaysayan, ang nakaraan na nagbunga ng tinatamasa nating kasalukuyan. Kay ganda sigurong tingnan ang mga bakas ng lumipas, ang mga bakas ng paa ng ating mga ninuno, ang anino ng kahapon, ang pamana ng nakaraang henerasyon. Panahon ng lumang bato. Sa lambak ng Cagayan, umusbong ang panahon kung saan gumamit ang mga sinaunang tao ng iba't ibang uri ng bato bilang pangunahing kasangkapan sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ito ang gilingang bato. Ito ang ginagamit ng mga sinaunang Pilipino para gilingin ang kanilang mga pagkain. Panahon ng bagong bato. Sa panahong ito, ang pinaka-importanteng kontribusyon ng mga sinaunang tao ay ang pagkakatuklas ng apoy. Dahil dito, ay natuto ang mga tao na lutuin ang mga hilaw na pagkain at gumawa ng ilang mga kasangkapang bato na mas makinis at mas madaling gamitin. Sa larangan ng agrikultura naman, ang mga sinaunang Pilipino ay gumagamit ng suyod, araro, at lukaran upang ang kanilang mga naiipong butil ay magamit nila bilang pang-araw-araw nilang pagkain. Panahon ng metal. Unti-unting napalitan ng mga kagamitang metal ang mga kasangkapang bato na nakasanayan ng tao. Ang mga metal na kasangkapan sa panahon na ito ay mababa ang kalidad. Sa pagdating ng Tsino ay dala-dala nila ang mga tradisyon at kaugalian na kinasanayan ng mga tao. Namana natin ang ilang mga pagkain sa mga Tsino, pati na rin ang iba't ibang uri ng sugal. Bago pa man umusbong ang iba't ibang relihiyon sa bansa, nauna nang mabuo ang relihiyong Islam. Kasi ang tanong niya, paano nag-umpisa ang Islam? Alam niyo, dito sa Islam sa ating bansa, Pilipinas, bago dumating ang mga Kastila, ay likas na ang religion sa Pilipinas ay Islam. Nung dumating ang mga Kastila, 1521, na pinamumunuan ito ni Magellan, na mahigit ng sa 144 taon ang Islam dito sa Pilipinas. Dumating sa Pilipinas noong 1380, nadala ng isang Arabo na si Sheikh Makdum at itinayo niya yung kauna-unahang moske. Ang moske ay yung simbahan ng Muslim, masjid. Kagaya nito, pinapangalan namin Masjid Darussalam. Itinayo niya ito sa Simonol, Tawi-Tawi. Tapos po, kayo po ay dito po lumaki sa Lucena or Hindi. Mga mahigit 10 taon lang ako dito. saan po kayo talaga yung province niyo? Lanao del Norte. At agad din po kayo.
Kasi ang mga Muslim sa Pilipinas, kagaya ng Maranao, Tausug, Maguindanao, yun yung malalaking tribo sa Pilipinas. Pag sinabing Maranao, ay nasa Lanao. Ang Lanao ay mayroong Lanao del Sur at Lanao del Norte. Pag sinabing Maguindanao, ay sa Maguindanao, province of Maguindanao. Pag sinabing Buluano, Tausug, nasa Gulo sila. Ay, ano po yung parang pinaka-ugali ng isang Muslim? Pwede po mag-ano? Ang pinakaugali ng isang Muslim, unang-una, lahat ng kanyang gagawin ay umpisa sa kanan. Kanan. Tatanda. Ay, anong oras po yung panyo po sa inyo pong maski? Ang samba ng Muslim ay 5 bisis sa isang araw. Yan ang kailangan Everyday magampanan po ng yun. everyday, 5 times. Unang dasal ay alas 5 ng madaling araw. Pangalawang dasal ay alas 12 ng tanghali. Pangatlo ay alas 3:30 ng hapon. Pang-apat ay sa paglubog ng araw. Ang 5 dasal ay alas 7:30 ng gabi. Yun yung binubuo ng isang Muslim na 5 dasal sa isang araw. Pag hindi niya binuo yun, hindi niya ginampanan, half Muslim. Pwede po magtanong po about dun po sa pag-aasawa po ng Muslim. Ang pag-aasawa ng Muslim ay pinayagang 1, 2, 3, 4. Hanggang Ito naman ay conforme kung kakayanin niya. okay po. Kakayanin niya sa pinansyal o ano. Basta, kung ano yung kailangan ng pamilya, maibigay ng lalaki. Ayos yun. Pinayagan siya hanggang 4. Okay. Ano kayo? Ano yung tanong nito? Balik po, di ba po yung kanina yung mga bawat tribo meron. Tapos kayo po, ano pong Ang tribo namin, Maranao. may tribo kayo nasa kahit ano Basta yun ang tribo nun. kung ano. Kasi, kumbaga, lumaki kami, ipinanganak kami, o nakatira kami sa Ranao. Ang tawag kasi sa Lanao ay Ranao. Na kung sino ang mga nakatira sa Ranao, Lanao ay Maranao. Tapos iba po yung lengguwahe niyo po at saka Iba din ang lingwahe na. yung sulat po. Mayroon kaming sariling lingwahe, Maranao, kung tawagin ay Maranao na lingwahe. Mayroon din kaming salita na kung tawagin ay Arabic. Na yun naman ang ginagamit sa pagdadasal. Yun. Ito yung sulat ng Arabic. Sa pagdadasal yun. Diyan kami pare-parehas. Ay, yung pong tungkol po sa pagkain, ano po yung mga pinagbabawal? Parte naman sa pagkain, lahat ay pinahintulutan maliban lang sa mga makakasira sa utak o sa tao. Kagaya sa mga iniinom, lahat ng alak bawal. Basta may halong makakahilo, yun ang tawag nun, makakahilo, yun ay bawal. Sa mga pagkain naman, halimbawa ay sa mga hayop, lahat ng hayop na may magkabilang ngipin, may taas at sa baba ng ngipin, hindi namin kinakain. Okay, yan. May pangi, yun, madali yung may pangi. Ay, yung pong sa kasuotan po. Pagdating sa kasuotan na sa mga lalaki, kagaya din ng mga sinusuot ng mga hindi Muslim, kagaya nito. Sa mga babae lang naiiba. Kasi sa babae kailangan nakatalokbong. Ito lang ang nakikita at saka itong mga palad niya nakikita. Si buong katawan kailangan takpan. Para hindi baga, yung hindi lumarawan yung kanyang katawan sa mga kalalakihan. Kaya maluluwang yung kanilang mga kasuotan. Ano po yung tawag po yun sa pinanlalagay po sa Iba't ibang katawagan nun. Sa tribo namin ay tutub. bawat Sa tribo ng Cagayan, Bago
pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng sariling kultura at tradisyon, paniniwala at kaugalian. At ngayong nakita na natin ang bakas ng lumipas at nasundan na natin ang kanilang mga bakas, ating mahihinuha na ang ating kasalukuyan ay ibinungang lahat ng ating kasaysayan. At sa patuloy na paglipas ng panahon, hindi dapat matabunan ang mga tradisyon. Dahil ito ang mga pamana ng nakaraan na hindi dapat nating makalimutan.